All right. We'll be reading Romans chapter 6, verse 1. Tell you what, since Tatay preached on the announcement, I'm just gonna have just one point. Amen? Okay lang ba yun? Kasi nag-preach na si Tatay sa announcement niya. Baka kaya naman sa inyo, I think pagod na yung iba sa inyo. Nakikita ko sa inyong mga mukha eh. So I'm gonna have just one point tonight, alright? Pero medyo mahaba ng konti. Alright. Romans chapter 6, verse 1. This is after Paul laid the doctrine of justification. Now, sabi niya ganun, ikaw ay ligtas, ikaw justified, kailangan mo na mamuhay ng separated life. At kailangan mo na mag-sanctify. Pero bago yan, I want to acknowledge yung ating pong visitor ngayong gabi, si Mr. Mark. Mr. Mark Basilio. Yan po, make him feel that he is welcome, ha? Mamaya pagtapos, kamustahin nyo, interviewin nyo, pabalikin nyo. Alright? Mark, we are so blessed na pinili mo magsimba sa Subic Bay Baptist Church ngayong gabi. Siya po'y tiga Tagumpay Street. Kaya pag nasa Panginoon ka, lalo kang magkatagumpay. Amen? Amen. Romans chapter 6, verse 1. Bible says, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? This is the series ng ating pong message through Wednesday midweek service. Shall we continue in sin? Manalangin po tayo. Lord God, I pray na ang aming pong pag-aralan ay tunay na matcha-challenge po sa bawat isa. But na kami po ay kailangan ng aming pong kaligtasan ma-set apart. All things becomes new. Hindi lang few, but all things, Panginoon. That we are saved, Panginoon, and be sanctified sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Panginoon, maraming salamat for dying on the cross for our sin. Ikaw ay nahirapan, ikaw ay pinako, and that's not an accident, but rather, Panginoon, it is an intentional, Panginoon, dahil you love us so much. So God, tonight, as I preach outwardly, ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa, at even yung mga nanonood sa live stream, ay mahamon at ma-challenge din, Panginoon, to live a life set apart from this world. Ito po ang samat dalangin in Jesus' name. Amen and amen. You may be seated po. Sabi ko nga, after po na ituro ni Apostle Pablo from Romans chapter 3 hanggang 5, the doctrine of justification, na tayo po ay pinatawad ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng kanya pong dugo na dumanak sa cross, we are considered at hindi nagkasala sa kanyang kaharapan. We are justified. We are redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. What now? Pagkatapos ng kaligtasan, anong gagawin natin? Kasi maraming tao, nung nalaman sa Biblia nila na ang tao ay ligtas na at wala na magtatanggal sa kaligtasan ng tao kapag ito ay naligtas, pero mga kapatid, ginagamit po yan na parang passes o license to sin. Kaya nga kung babasahin natin, binasa kanina ni Samuel, ang Romans chapter 6 verse 1 to 6, makikita po natin doon sa verse 2. Tinanong mo na, shall we continue in sin at ang grace may abound? Sa tingin natin, tayo pagpapalain ng Panginoon kung nagkakasala tayo. Hindi po. In verse 2, sabi ganun, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Kung ikaw po ay Kristiyano na namumuhay sa kasalanan, hindi po yun normal. That makes us, sabi ko nakaraan, tayo po ay mga abnormal. And sadly, marami po mga Kristiyano na mga abnormal. That is why Paul initially state in the Romans chapter 3 hanggang 5 ang justification. Now he moves the mood na sini-inform at nire-remind tayo na ang manampalataya dapat ay magkaroon ng normal Christian life. If you haven't read the book of Watchman Nee, maganda po yun. Ayun po yung normal Christian life. Na ang dapat, ang manampalataya, pagkatapos maligtas, ay nagkakaroon ng normal Christian life. Pero hindi po nangyayari yan. Sapagkat we're still in this flesh. We're still in this world that is wicked. Kaya meron tayong mga bagay-bagay
na ginagawa. Yes, hindi naman tayo magnanakaw, hindi tayo pumapatay, hindi tayo gumagawa ng mga karumal-dumal na mga kasalanan, pero alam nyo ang mas matindi, yung mga maliliit na kasalanan. Dahil sabi ng Bible, a little leaven, leaven up the whole lump. Nagsisimula yan sa patikim-tikim, sabi nga ng awit. At sinusubukan muna, tinetesting muna, and then later on, magbo-blow out yan, na parang napakalaking sin. Remember the sin of David? He saw, he inquired, and then later on, nagkasala sila. At pati yung kanya pong isa sa mga mga sundalo niya na valiant, na mighty men, ay kanya pong pinatay dahil po sa kasalanan na yan. Quickly, yung mga kasalanan po na ating pong napag-aralan last Wednesday, started with first, consulting psychics. Pangalawa, women wearing sexy clothes. Pangatlo, watching bad movies. Pangapat, tearing your clothes. Maliit na bagay, no? Yung mga pormahan natin na parang punk, maliit na bagay yan, pero diyan nagsisimula yan. Kung wala po kayo dito nakaraan, papasadahan ko lang, number 5, yung mga nagpapatato. Wala dapat Kristiyano nagpapatato. Well, I understand, ako may tattoo ko eh. Those were the time na hindi pa ako ligtas. Pero ngayon, gusto ko ng pabura. Kung hindi lang masakit yan, papabura ko, kaya lang masakit daw eh. Pero I regret that. Wala dapat na magpapatato na Kristiyano. Pang-anim, gossiping. Yung tinatawag na chismis. And then tonight, isa lang. Amen? Isa lang pag-aralan natin, yung tinatawag na gluttony. Gluttony. Hindi masyadong pinipreach to eh. Yung katakawan. Amen! Pero alam niyo yung katakawan na ito, masama ito. Masama ang katakawan. Pero kung titignan natin yung gluttony, is not an excessive indulgence. Especially in food, ito po ay sobrang kagustuhan sa pagkain. Mga kapatid, kumakain tayo para mabuhay, hindi tayo nabubuhay para kumain. Sabi nga ng ating pong meaning or definition ng gluttony is an excessive indulgence, especially in food or drink, but it can also refer to overconsumption of any pleasure. So hindi pala kailangan pagkain lang. Anything pala ito na ating ini-intake na mas mahalaga pa sa ating mahal na Panginoon. Kasi marami mga tao ginagawang si Jesucristo na Savior lang. Amen. Si Jesus, He is more than Savior. By default, kahit hindi naligtas, si Jesucristo ay Diyos. He is God. Ngayon, pag ikaw ay naligtas, siya po ay manunubos mo. That makes Him Savior. Pero in the process of sanctification, we're gonna have Him as our Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, Panginoon. May Panginoon bang hindi nasusunod? Hindi mo Panginoon yun. Alam mo kung sino nasusunod sa buhay mo, yun ang Panginoon mo. So tonight, makita po natin, kung tayo po ay isang manampalataya na sinasabi natin na tayo po ay naligtas dahil kay Jesucristo, siya yung Diyos na nagkatawang tao, pero po, sino yung Panginoon natin? Maaaring Panginoon natin yung pagkain. The spirit of ng katakawan. Don't get me wrong. I enjoy food. Amen. Lahat naman tayo nag-enjoy ng food, di ba? There's nothing wrong enjoying food. Pero hindi dapat po labis-labis. The sin of gluttony is not about enjoying food. It's about making food or pleasure an idol. Wala ka ng ibang iniisip. Nagpipreach yung pastor dito, iniisip mo yung paksiw na niluto mo. Iniisip mo yung kamuting isasaw mo doon sa asukal. O kaya magmi-milk tea ka. O kaya sasabihin mo ang tagal naman ng simba na ito. Gusto mayroon pa kaming date ng college and career o ng mga bestie ko. Magsasangyup kami. That became your Lord. The pleasure of this world. Look with me in Philippians chapter 3, verse 18 to 19. Don't worry mga kapatid, I'm gonna let you out 7:45 or 7:40.
Sabi ng salita ng Panginoon, Philippians chapter 3, verse 18 to 19, For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping. Pinapaalala nito ni Pablo sa Pilipay. Ngayon, umiiyak siya, sabi niya gano'n, kasi Philippi is a model church. Sabi niya gano'n, pagsabi ko sa inyo, mag-remain kayo ng model church. Why? Ito sabi, that they are the enemies of the cross of Christ. Sino daw enemies of the cross of Christ? Verse 19. Sino daw yung enemies of the cross of Christ? This is not an all-out sinner. Ito, verse 19. Whose end is destruction, look at me, whose God is their belly. Ang Diyos nila, ang Panginoon nila, yung kanilang tiyan. It is not necessarily just food. It is the pleasure. It is the intake of pleasure. Whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. Sinanamos pala ang katakawan sa earthly things. Matakaw. Alam mo, pag matakaw ka, magnanakaw ka eh. Naghapunan ka na, amen, kumain ka ng hapunan, ha? Ang sarap ng pagkain ninyo. Diningding, tapos may pritong galunggong. Ang sarap nun, nakakalimang kanin ako dun. At kung ikaw ay tunay na Pilipino, makakain ka 5 kanin nun. Pero, pagkatapos mong kumain, bubungkalin mo pa yung kitchen ulit pag wala ng tao. Kasi hindi sapat yung kinain mo, 5 kanin ka na, pero magbubungkal ka pa ng kanin doon, kakain ka pa kahit bawal, pupunta ka doon sa bodega natin, o kaya pupuntahan mo yung college and career, nakita mo doon, may Milo, papapakin mo yung Milo, kakainin mo yung kape, tapos yung asukal, dididlig mo gano'n. Why? Busog na kayo. Kumain na kayo. Pero walang kabusugan because their God is their belly. Pagkain lang yan. Hopya lang yan. Kape lang yan. You know what? It's wrong. Having food is not bad. But food having us is sin. Naku natin yan. Okay lang na may pagkain tayo, makontrol natin siyang pagkain. Ang mahirap nito kapag yung pagkain na ang nagkokontrol sa atin. Amen? Kaya yung may mga diabetic dyan, control nanay control baka tumaas. Minsan nasa States kami, kumakain kami ng masarap, paborito pa naman namin ni nanay, parehas yung croissant. Doon sa, anong restaurant yun, Annalisa? Cheddar's. Ay, paborito namin ng nanay yun. Pag umupo na kami doon, gaganon ng panang ng kondensadang milk. Kakain kami nanay, isa lang. Isa lang dapat. Pag dumadalawa na yung sinanay, narinig na yung tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Diba? And you know what? Pag hindi tayo careful, magkakaproblema tayo. Sa sobra natin intake sa ating pleasure. Masarap kasi. I know masarap. But you know, masarap din ang kasalanan. At kapag natulog ka dyan, binuhay ka dyan, huminga ka dyan, anything that you really so much and worship so much is called idolatry. Ang idol mo, pagkain na. 1 Corinthians 10:7. Bible says, neither be ye idolaters, as were some of them, as it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play. So nakita natin idolaters kasama yan. The people sat down to eat and drink, and rose up to play. Parang itong rose up to play, kumakain na, umiinom pa, itong rose up to play, parang sugal to, tong eat, no? Rose up to play daw, no? You live and breathe for food. Ezekiel chapter 16 verse 49. Sabi na salita ng Panginoon, behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Ezekiel is talking about the nation of Israel, Judah, sa south. And he is rebuking yung Judah. Pinag-aralan natin to, Brother Ronald. Ni-rebuke niya yung Judah. Bakit niya ni-rebuke? Kasi ang Judah, tagumpay.
Ayahay, maganda ang kanilang tinatakbo. Alam nyo ba kapag magandang tinatakbo ng isang tao, isang bansa, isang grupo, nakakalimutan niya na ang Diyos at siya nagpapakasasa sa tinatawag na pleasure? At ang sabi niya ito, kinukumpara niya ang Sodom sa bansa ng Judah. At sabi nga is this, Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Parehas din ng kasalanan ng Sodom, sabing ganon, ang ginagawa mo, Judah. Ano yun? Pride. Pangalawa, ano sabi? Fullness of bread. And abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. Ibig sabihin, sobra-sobra ang pagkain mo, tapos maraming nagugutom sa paligid mo, there is injustice. Ayaw man lang magbigay. Bakit? Matakaw. O ang matakaw na tao hindi nagbibigay. Busog na, ayaw pa rin magbigay. Ito ang linaw. Oh. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And here makita natin, Judah is compared to Samaria and Sodom, whose judgment for sin were great. At ang sin is this, the fullness of bread. Should we say fullness of bread is also excess of food? Sa Tagalog po, tinignan ko, katakawan sa tinapay. Katakawan sa tinapay. Gluttony is not a addiction. Sa tingin ko, it is a heart issue. May issue yung heart natin dahil matakaw tayo. It is not just about how much we eat, but why we eat. Di ba? Why we eat? Mga kapatid, we eat because we survive. And sometimes it's okay we eat to enjoy. But never be, mga kapatid, na ang pagkain become our Lord. Food become our God. It is for comfort? Is it for just escape? Minsan ginagawang escape. Totoo ba yun yung mga babae, pag depressed, kain ng kain? Totoo ba yun? Halimbawa, may nag-break ng boyfriend, ayoko Totoo ba yun? Ay, hindi na. Kasi movies ganun, di ba? Pag nag-break, kakain, tapos pag-aaway, comfort daw. Kapag mayroong tinatawag na discouragement, alika, kain tayo sa labas. Parang gano'n. Ginagawang comfort, escape, or sometimes control, or worship. Naalala ko tuloy, meron akong pinsan eh. May pinsan kami ni Cathy. Patapos na po ako Hindi ko na sabihin yung pangalan. Pero kasama ko si anak ni Pastor George Tutika, si Ate Sharon, tsaka yung dati niyang boyfriend na si Jonas. Alam mo yung Analisa? Pinag-usapan namin kanina yan. Eh, yung pinsan ko, mahilig kumain yun. Nagluto yata si Analisa ng minudo. Eh, kain siya ng kain. Hala, sige, nguya dito, nguya doon. Kain ng kain. Tapos tumayo siya. Kala ko tapos na. Kumuha lang pala ng tubig, no? Kain ng kain. Siguro mga 3 hours siyang kumain. Hindi, exaggerated naman yun. Tapos pumunta kami, ginala ko ngayon si Kuya Jonas. Punta kami doon sa loob ng base. Naalala ko, sa Baloy Beach. Punta kami doon. Alala ko pa yun. Yung pinsan ko ngayon, bigla yung mukha iba. Ganon, sabi niya ganon. Anong mangyari sa'yo? Sakit ng tiyan ko. Sabi niya ganon. Sakit talaga ng tiyan ko. Sabi ko, daling kita sa doktor. Sabi ni Jonas, kasi nurse yun. Sabi niya, ay, pastor, Longgo yun. Pastor, hindi naman daling sa ospital yan. Nurse ako, alam ko nangyari. Impatso yan. Sabi niya ganon. Tawa ko na, hindi ko talaga makalimutan yun. Sabi nga, alam ko yun, nurse ako. Kailangan lang yan magbawas, tanggal yan. Sabi ko, hindi, kasi iba yung mukha eh. Di ba, Analisa? Remember the face? Akala mo mamamatay. Hindi yan, impatso yan. Kita ko yung kain niya kanina, diyan kain, lamon eh. Oh. Tapos, naalala ko pa, hindi ako nagbibiro, naalala ko, sige, hanap kami ng CR. Pumunta siya doon sa Blue
doon sa balo yun eh. Paglabas niya, nakangiti na siya. Sabi niya sa akin ni Brother Jonas, kita mo na impatso yan. Impatso. Alam mo, marami ako nakikita mga Kristiyano na impatso. Pag na-impatso ka, you cannot serve God. And makikita mo yung impatso sa muka ng tao. It cannot be food, but the pleasures of this world. You cannot enjoy God anymore because your concern is always about your belly. If that's happened, if nangyari sa buhay mo yan, you have what you called impatsong Kristiyano. Dapat binago ko yung title, no? Title, Impatsong Kristiyano. Why? Because you're more concerned about your belly, more about God. Proverbs 23:2. Sabi ng salita ng Panginoon, and put a knife to thy throat, if thou be a man given to appetite. Challenge tonight, don't let your food or the pleasures of this world be your Lord. Sabi sa Proverbs 13:25, the righteous has enough to satisfy his appetite. Tama lang. Tama lang. Sakto lang. Diba? But the belly of the wicked suffers want. Boys, look at here, boys and girls. Yung pagkain dapat enough lang. Okay? Huwag kang kumuha ng bagay tapos hindi mo rin ma-enjoy, ikaw pa maapektuhan. Naalala ko, meron din tayong dito na bata, sa street siya lagi siyang sa street. Nung dumating siya sa Subic Bay Children's Home, kumakain siya, tapos habang kumakain siya, nagbubulsa pa siya ng fried chicken dito. 2, fried chicken dito, tsaka fried chicken dito. Si ano yun eh, hindi wala dito. Dati yun. Sabi namin, Annalisa, hoy, girl, wala ka na sa kalye. Lahat ng pagkain dito pwede mong kainin. Kinakabahan siya, baka magutom siya bukas, baka wala na. Nakuha natin yon? Nakakahiya? Hindi maganda tignan? Katakawan. Later on, nalaman niya yung benefits dito sa Subic Bay Children's Home that you don't need to steal, you don't need to be greedy because there's enough for everybody. If you are a child of God, you are under His care. And there is enough for everybody. Kaya there is no sense na magkaroon tayo ng ganitong katakawan. Last verse tonight, Matthew 4, verse 4. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi tayo mamatay. Bagkus pagpapalain pa tayo ng Panginoon, don't be a person given to appetite. Magkaroon tayo ng different point of view. Instead of being glutton, instead of being matakaw, let us be a giver. Just like the Lord Jesus Christ. He gave His life toward us. Habang nagkakasala pa tayo, Christ died in old rugged cross for our sin. At pagkatapos niyan, John 3:16, extra lang to ha, para sabihin nyo naman, I'm gonna give your money worth tonight. Iksi lang ng message ko. Iksi naman. Pagkatapos ng anong John 3:16, sabihin natin, ready, begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That is the salvation. Binigay niya ang Panginoon ang kanyang bugtong na anak, kung sino man ang palataya sa Kanya, hindi religion, hindi good works, but relationship sa Kanyang anak na si Jesus Cristo. Kung sino man ang palataya sa Kanya, di mapamagos magkaroon buhay na walang hanggan. Pagkatapos ng John 3:16, 1 John 3:16, ano yung pakilagay naman sa, very quickly, 1 John 3:16. Let's all stand. Tapos na po tayo. We're gonna sing a song. I have decided to follow Jesus. 1 John 3:16.
I've been gracious sa inyo, maiksi ang mensahe ha. Pero may challenge po ngayon, 1 John 3:16. Ano sabi sa 1 John 3:16? Here we hereby perceive with the love of God. We understood, we have held, we experienced the love of God through Jesus Christ. Because He laid down His life for us. Anong kasunod? And we ought to lay down our lives for. Kung swapang ka, kung matakaw ka, if you're greedy, you cannot. You will not do the last praise. To live and lay down our lives for the brethren. Why? Gusto mo akin. 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 Alam niyo maganda lagi ng Paul, ang ating idea, hindi akin. Sa Kanya. At pag sa Kanya, para din sa iba. You have that joy in our hearts. But Pastor John Mark, you will come up here. We're going to sing that song.